Now, general, basic po natin na we are in a series of season of life. Ibig sabihin na meron po mga kanya-kanyang season. Na pag-aaralan natin, meron po yung season na ito are uncontrollable. Hindi natin kayang kontrolin. And sometimes it is, or oftentimes, it is confusing sa ating po mga buhay. Pag sinabi po natin seasons of life, nandiyan na po yung mga good times at mga bad times. At alam naman natin, mga kapatid, in every seasons of life, ang ating Panginoon ay meron pong purpose. Amen? Meron po siyang gustong mangyari sa atin po. Na parang sa atin, mga kapatid, meron tayong mga ilang season. Sa ibang bansa, meron silang 4 season. Sa atin po, 2 lang ang ating season. Ito po. Dito rin sa seasons of life, dapat naaalala niyo po na atin po rin natalakay yung kung ano ang iyong itinanim ngayon, aanihin mo yan balang araw. Amen? What you sow is what you reap. Tinanim mo sa panahon nito, aani ka sa ibang panahon. Tayo po. Kaya ngayon, medyo po ating gagawin individual o specific na po itong seasons of life. Kaya natin po pag-aaralan ngayon, the season of loneliness. Amen? Kapanahunan ng kalungkutan, maaari ang iba sa'yo, sabi ko, maaari sinasabi mo sa iyo sarili ngayon, basta di ko po kailangan yung message na yan, hindi naman ako nalulungkot hindi naman ako lonely Di ba? Okay, congratulations, kayo ka hindi po lonely ngayon. Amen? Amen? Pero makinig ka lang, kasi somewhere in time, kakailanganin mo rin ito. Kasi loneliness, inevitable po yan sa seasons of life. Maaaring masaya ka ngayon, at meron mga pagkakataon na ikaw ay lulungkot din. Dahil meron po mga kadahilanan, pinanggagalingan ng ating kalungkutan. Masaya-masaya ka, meron ka matatanggap ng text, bigla na lang lulungkot ang iyong mukha. Hindi mo ba? Ganun po. Kaya hindi po natin mapipigilan po yan. Kaya ang Biblia, alam niyo po ang Biblia kasi, mga kapatid, na nagsasaad po ito, nagbigay sa atin ng mensahe na ito, na ang kalooban ng Diyos sa atin, na kanyang mga nilikha, na tayo po ay kanyang nilikha para magkaroon ng tinatawag na relationship. Amen? Relationship, mga kapatid. Kahit magkapanahonan pa lang, doon sa Garden of Eden, ano po, o sabihin natin ng creation, lahat on the very first day, up to the 6th day, hanggang 7th day, sinabi ng Panginoon, everything of my creation are good. Diba sabi niya, it was good. It was good. Pagdating po doon sa Genesis chapter 2, verse number 18. Tingnan po natin yan. Genesis chapter 2, verse number 18. Ano po ang nangyari? And the Lord said, it is not good. Amen? Sinabi niya po sa creation, everything was good. Sabi ko ito po the very first time na sinabi ng Panginoon, it is not good that the man should be alone. Yes. Amen? Hindi po raw tama na tayo nag-iisa. Na kaya I will make him an helpmate for him. Madaling sabi, na tayo po ay na-create para po magkaroon ng pakikikapwa tao, o magkaroon ng relationship. Madaling sabi, mga kapatid, ayaw ng Panginoon malungkot tayo. Na nakita niya, napakalungkot naman itong si Adan, ang kasama ay puro mga ahas, mga elepante, giraffe, meron niyo po mga elepante, ano-ano hayop yan. Hindi ba? Bagamat minsan, meron tayong mga kakilala na hayop na rin ang ugali. Diba? Amen? Kaya sabi ka na ng Panginoon naman, hindi tama ito. Hindi tama na ang tao, ang lalaki ay nag-iisa. Kailangan bigyan ko siya ng kasama
para siya hindi malungkot. Amen? Kaya dapat ibinibigay sa atin ang kasama, nagbibigay ng kasiyahan. Hindi yung maghahanap ka ng makakasama sa buhay, puro kalungkutan na maibibigay sa iyo. Tao po. Kaya dapat maniguro, siguraduhin, mag-isip ng maraming beses na dapat mga 22 anyos nag-iisip ka na. At pagdating mo ng 35 anyos, napag-isipan mo na. Doon ka pala mag-aasawa. Amen? Okay. So dito po, sa 2 Timothy na ating nabasa, we can see here the last words of the Apostle Paul. Ito po yung last book ng kanyang sinulat, last chapter, at mga last words niya po. Para dito po, na siya nakakulong, and he was dying, man, but in prison in Rome. He is about to be executed. Sabi, mga kapatid, nasa death row na po itong si Apostle Paul. At sabi po dito sa ating nabasa, lahat ng kanyang mga kaibigan, iniwan na siya. Amen? Meron ba mga ganyan kayong kaibigan? Nung ikaw ay may pera, kasama mo masaya, tapos nang nawalan ka na, iniwan ka na. Amen? Nagiging ganyan po eh. Ibig sabihin, meron tayong mga akala natin kaibigan, kaya pala natin kaibigan, dahil meron pong nasisip sa atin. Amen? Okay, gano'n na nangyari sa kanya. Kaya all of his friends have left him. Kaya dito po, si Paul ang nangyari, sa kulungan po doon sa Rome, mga kapatid, na he was struggling with loneliness. Nalungkot siya. Kaya dito, titignan natin sa karanasan ni Apostol Pablo kung ano ang mga naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Hindi naman basta ang lungkot darating eh. May mga dahilan yan. May mga pinagmumulan. Amen? Number 1, na pinagmumulan po ng ating pong season of loneliness. Yung tawagin po natin transition. Kasi po, yung life is a series of transition. Pag sinabing transition, parang yung transmission ba? Na sasakyan. Una, primera. Ililipat mo ngayon segunda. Lipat mo sa tercera, kwarta, quinta. Di ba? O reverse. So, ibig sabihin, ang buhay po natin is a series of transition. Minsan ikaw po ay paabante. Minsan ikaw yung atras. Minsan kayo liliko sa kanan, liliko sa kaliwa. Ganyan po. Ang tawag ng mga ibang aklat dito po, sa transition na ito ay passages of life. Kaya sa atin po ngayon, mga kapatid, tingnan po natin. Any major change sa ating buhay can bring on a little, sabi natin, yung parang konting kiling lamang ng tinatawag nating loneliness. Bakit? Because every time you have a change, even it is good or positive change, ang mangyayari po sa atin, mayroong laging pagbabago. Halimbawa, ano po? Naalala niyo ba nung kayo ay unang pumasok sa eskwela? Diba? Ayaw mo pa magpaiwan eh. Ayaw ka maiwan dito. Nung iniwan ka na, ikaw na lang, at yung teacher mga eskwela mo, bagamat marami kang kasama, nakikita mo napakalaking lugar na ito, napakaraming tao, di ba? Kahit napakaraming tao, makakaramdam ka, mga kapatid, ng kalungkutan. Ano ba? Hindi ba guys, pag-graduation? Meron pa mga graduation song yan, di ba? Na yung mga classmate mo ng 4th year, ano ba dyan, yung classmate mo na elementary, hanggang graduate kayo ng high school, tapos magkakantahan kayo sa graduation night, mag-iiyakan kayo, tapos makakaramdam na kayo ng kalungkutan. Di ba? Amen? Sa nakikita nyo, yung transition, mga kapatid, na maaari nyo rin, halimbawa, yung kayo pumasok sa bagong trabaho, malulungkot ka. Yung mga overseas worker, pag bumalik ka sa trabaho, malulungkot na naman yan. Pag umuwi naman dito yung overseas worker, nalulungkot din. Bakit? Alam niya, siya lahat ang taya na nun eh. Di ba, pag may balikbayan, siya lahat ang taya. Parang yung lahat ng tao sa paligid niya, nawawala bigla ng pera eh. Okay lang naman, kapatid.
transition, ano po, nagkakaroon po ng kalungkutan. Ganyan ang naranasan nito si Apostol Pablo. Now, sa verse 6, kung babalikan po natin, sabi niya, I am now ready to be offered. Mahalapit na po siya, nasa death row siya. And the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya si Apostol Pablo, alam niya po ang buhay o yung kanyang buhay ay maiksi na lamang. Alam niya yung kanyang buhay, mga kapatid, ay parang dinumino na po. Alam niya, bilang na po siya, mga kapatid. At alam niya na rin, ang kanyang katapusan ay napakalapit na. Alam po, kaya yung mga, sasabihin natin, ito na po yung mga salita ng isang malapit na pong mamatay. Amen? Tingnan niyo po, mga kapatid. Alam niyo ba, sa Amerika, 70% ng mga matatanda, nilalagay pa sa mga nursing home, sa mga home for the aged. No, 70% ng mga matatanda na ilalagay doon ay hindi po nakakatanggap na kahit isang dalaw habang sila ay naroon. Si Brother Lito, nakapagtrabaho sa ganun. Bira, dumaraw yung mga kamag-anak, ano? Minsan nga, yung pensyon na ng mga matatanda, yun na rin ang nagbabayad. Hindi, direkta na po doon. Diba? Now, isipin niyo po, mga kapatid, ano? Mula nung ikay bata, napakasigla mo, bigla kang tatanda. At pagtanda mo, mga kapatid, di wala man lang dadalaw sa iyo. Na pag ikaw ang dumalaw, parang nagiging istorbo ka pa sa mga mahal mo sa buhay na nadadalaw mo. Diba, nalagay pa sa iyo, magpira, pa kayo nagpunta rito, tanda-tanda nyo na eh. Natunog concern ba? Na baka paano kayo dyan? Kumakain kayo, paano kung nahulog kayo? Naligaw kayo? Na-hold up kayo? Di ba? Alam mo na pala napakarami, mga kapatid, na panganib bago makarating sa iyo. Bakit hindi tayo magpunta doon sa mga matatanda? Now, let's remember, kapatid, tignan niyo po ganyan po ang nangyayari. Kaya, sa atin po, ganyan po ang nararanasan ng marami po sa atin. Now, yan po ang kalagayan na nararanasan ni Apostol Pablo. Nakakulong po siya, walang dumadalaw sa kanya. Minsan, nakapag-preach ako sa Bilibid Prison. Dito po, sa National Bilibid Prison. Nung makatapos po ako mag-preach, mga kapatid, gawaan ng mga sulat yan. Tsaka mga telephone number. Sabi, Pastor, pwede po ba? Ito po yung number ng kamag-anak ko. Pwede po bang tawagan nyo o i-text nyo po? Pastor, pwede ba itong maliit na note nito? Andiyan po yung address. Pwede po. Hulog nyo naman. Email nyo po. Nakita nyo po, mga kapatid. Amen? Doon po kaya yung transition. Ito po ay nagkakaroon tayo ng major change sa ating buhay ay mag-cause po ito ng loneliness. Kaya Paul is going through yung final transition ng kanyang buhay. Sabi niya na, my time of my departure is at hand. So nalulungkot na po siya. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, sa bawat major change ng buhay natin, laging may kalungkutan. Pangalawa, na nagtukaw sa kalungkutan, separations. Pag ikaw po ay, yung nawala ng trabaho, di ba? Malungkot po yan. Ikaw po ay magta-travel, halimbawa ay mag-abroad. Yung isa sa miyembro ng pamilya, aalis na po. Di ba? Nagkakaroon ng lungkot yan. Amen? Tanungin sa Remy, tuwi alis, Brother June. Malungkot siya, umiiyak yan. Pero pag natatanggap niya allotment, natatawa na yan. Di ba? Ano yung kalungkutan, di ba? Naalala ko doon si Kiel, nung una nagtrabaho sa Singapore. Na isa po, talagang naiyak ako, hindi ko mapigilan. Nung siya po yung umalis, habang tayo nagsiservice. Nasa baba tayo. Diba? Kinuha siya ni Rodel, hinatid na po sa airport. Talaga po napatigil ako sa
sa pagpipreach. Bakit po? Nakadama ko ng lungkot eh. Di ba? Kaya si Hani naman ang aalis. Sana, kung nagpapadala yung mga yan, sasaya din ako. Some by illness. But when we are separated, doon po sa ating minamahal, siyempre po, yaan ay nagkukos sa tinatawag natin loneliness. Tignan niyo sa verse number 9, kung gaano po yung talagang tindi na nadarama nitong si Apostol Pablo sa kanyang kalungkutan. Ang kausap niya po rito si Timothy. Sinulatan niya si Timothy. Ano sabi niya sa verse number 9? Do thy diligence to come shortly unto me. Sabi niya, bisitahin mo naman ako. Malapit na akong mamatay. Diba? Amen? So yun po ang damdamin ng Apostol Pablo. Inulit niya ulit sa verse 21. Tingnan niya sa verse 21. Ang sabi po niya, do thy diligence to come, sabi niya na before winter. Na bakit po? Kasi pag nag-winter, kung saan na magagaling yung kanyang mga bisita o bibisita sa kanya, lalo na po hindi makakarating dahil sa panahon. Dahil sa klima, mga kapatid. Kaya sabi niya, dalian mo naman, bisitahin mo na ako. Kaya po, ang makita po natin dito, pag meron po mga separation ng nangyayari, nagkakaroon din po tayo ng kalungkutan. Kaya dito po sa passage of scripture dito, nakita niyo po yung mga sumunod dyan, mga pangalan. Yan po mga kapatid, yung 7 kaibigan ni Apostol Pablo na talagang pong miss niya na pong makita. Amen? Kaya these are yung mga traveling companion niya po kasi. Sabi, mga kapatid, kahit saan niya magpunta, si Apostol Pablo po, hindi mo mabiyahin mag-isa, lagi po siya may kasama. Kaya ito pong binanggit niya na 7 pangalan dito, ito po yung mga traveling companion niya po, lagi po siyang may kasama, kaya lagi po siyang masaya. Amen? Tapos all of a sudden, nagkaroon ng transition, nagkaroon ng separation. Ano nangyari? Kalungkutan. Nakadama siya ng damdamin na siya ay nag-iisa. Amen? Kayo ba'y nakakadama ng ganyan din? Mula doon sa Goshen City, papuntang Promised Land. Dahil hindi kayo, pauli kayo. Nagkamay naman din natin. Ikot na naman. Inabot ng 40 years. You forget and you learn.
We had that in our gusto ng Panginoon matutunan natin ang huwag tayo diba, graduate ka na ano ba tawag daw sa college, brother Lee? Pero God will teach lesson. Sa iyo, ikaw ay magtiwala lamang sa kasi ba, God will bring all kinds of experiences in life to na that until yun. Napakalakas ang loob dahil maraming mga material na bagay. Walaan mo na sinasabi mo ay lahat yan. That is God. Third, at number 3, what is more important for this?
Alam mo ba, pinapasok mo ba? Eh di ka, ikot nga ang buhay niya. Ha? Sabi, gusto na. Sa ating buhay. Natin, ang enjoy buhay na ito. Let us serve the Lord. Lungkot mo yun. Bahan. Awang nga. Kami po hindi mga banal, pero kami ay naging banal ng Panginoon. Mari. Piliin mo pangalawa. Rin nakatingin. Sa pangalan, pero meron asong babae na ako. Di ba mga kapatid? Tingnan niyo po, meron po isang tao na nagngangalan, si Corrie ten Boom. Kilala niyo siguro yan, no? Ito po yung place to hide away. Ito po yung mga, sabi natin mga faithful, na mga mananampalataya ng araw, yung mga ten Boom na family. Nandito si Corrie, mga kapatid, meron siyang boyfriend.
and they were engaged to be married. Ayun po, engaged na po ito. Then all of a sudden, nag-break up po sila ng kanyang boyfriend. Tapos, ang pinakasalan ng boyfriend, netong si Corrie ten Boom, mga kapatid, yung kanyang best friend. Eh, di ba napakasakit yun? Amen? Binirape ka ng lalaking minahal mo at kayo ay engaged na ikasal, nag-break kayo, tapos best friend mo pa ang kanyang pinakasalan. Napakasakit, Kuya Eddie. Diba? So, yun po nag-umpisa ang kalungkutan ng buhay. Netong si ten Boom, mga kapatid. At ang sabi ng ganoon, ano kaya ang gagawin ko? Nagpunta siya sa kanyang tatay. Sabi niya, tay, ito po ang problema ko. Ako'y malungkot na malungkot. Ano po ba ang gagawin ko? Sabi ng tatay, ano ba ang nangyari sa'yo? Meron po akong minahal. Mahal ko siya. Mahal niya iba. Kaya sa akin, walang nagmamahal. Well, sabi ng tatay niya, na if that guy does not love you, ang gagawin mo, then re-channel it. I-re-channel mo yung pagmamahal mo. Anong ibig mo sabihin, tay? Pambira, ilang bilyon ang tao sa mundo. Isa lang ang minahal mo at hindi tinanggap yung pagmamahal mo. I-re-channel mo sa ibang tao. Sa ibig kami, mga kapatid, ano? Tayo po, ito po, we are rejected. Tapos nalulungkot tayo. Ang iba'y tumatalon pa sa mga building. Ang iba'y umaakit sa mga billboard, mga kapatid. Dahil yung kanilang pagmamahal ay na-reject. I-channel mo yan, mga kapatid, na milyon tao ang nangangailangan ng pagmamahal. I-channel mo sa kanila yung pagmamahal mo na ayaw tanggapin ng isang tao lang. Amen? Amen? Napakarami. Oh, eh bakit, mga kapatid? Ganun ang gagawin nyo. Yung loneliness is so painful. Alam natin yan. Na, kaya nangyayari yung mga taong lonely because they were rejected sa nagpupunta. Nauwi sa pag-inom. Nauwi sa tinatawag natin mga marami sila sinusubukan. Kamunduhan, mga kapatid. Para lamang sila makalimot sa kanilang kalungkutan. Dahil they were rejected. Kaya some people try materialism. No? Some people try yung tinatawag natin na alcoholism. Na ang iba naman, some people try sexual escape to compensate sa kanilang mga loneliness. No? Yung mga iba naghahanap ng panandaliang aliw. Nasa highway lagi yan. Amen? Other escape in the world of fantasy. Na nagpapantasya na lang po siya, mga kapatid. Na they try pornography, ayan po, and they dream of a relationship that they're dying to have, but it just isn't there, and it doesn't satisfy. Ano po? Most people, ano nangyari niya? Fall into depression. Na-depressed na po siya, mga kapatid. Kaya instead of building bridges, naggawa na siya ng mga walls. Amen? Nakuha niyo po yung apat na mga kadahilanan. Una, transition. Pangalawa, separation. Pangatlo, pang-apat, rejection. Now, siyempre po, dito sa binigay sa atin, meron din apat na bagay na kailangan natin gawin sa mga oras na tayo po ay nasa season ng loneliness. Ano po? Nandiyan pa rin po sa 2 Timothy chapter 4. At gagawin din natin yung ginawa ni Apostol Pablo. Binigyan niya po tayo ng mga antidotes na para i-paralyze yung pain of loneliness. At sinasabi niya sa atin ito, number 1, when you go through a season of loneliness, you need to utilize your time. Utilize your time. Ano yung sabihin niya? Make the best of a bad situation.
Make the best of a bad situation. Ibig sabihin, pangit na nga yung iyong panahon. I-utilize mo yan at kung ano ang magagawa mo sa maganda, sa mga pangit na panahon na nararanasan mo, gawin mo yan. Take some action, any kind of action. If yung buhay mo, sabi nga pag ikaw daw ay binigyan ng lemon, hindi gawin mo lemonade. Amen? Pag binigyan ka ng palaya, di ensalada mo. Amen? So, ibig sabihin you take advantage of times of the season na when you are alone. Now, tingnan niyo ang ginawa ni Paul sa verse number 13. Sa verse 13, ano sabi niya kay Timothy? Sabi niya, the cloth that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee. Yun ta kanya raw balabal. Dalhin mo. Yung mga aklat ko rin, especially yung parchment, dalhin mo rin yan. Kaya tingnan mo, tinasabi po dito ni Paul, if I am going to be alone, I may as well be comfortable and productive. Kung ikaw'y mag-iisa, dapat mga kapatid, maging productive ka pa rin kahit ikaw ay nag-iisa. Yan ang sinasabi sa dalawang bagay, comfortable and productive. Kaya dito si Paul, hindi po siya para kawawa naman ako. Hindi po, wala tayong makikita dito na si Paul in this ministry, that he was complaining, that he was giving up. So ang sabi niya gano'n, una sabi niya, dalhin mo yung aking coat. Ano po? Alam niyo ba ang tendency bakit po yung coat? Yung ginagamit nila, at least pwede siya pumali, mainitan sa oras ng lamig. Kasi yung dungeon po, yung kanya po pinagkakakulungan, yan po ay napakalamig. So, ibig sabihin, mga kapatid, even si Paul ay nakakaranas ng kalungkutan o pag-iisa, inaalagaan niya pa rin ang kanyang sarili. Alam niyo pa ang tendency when a person is lonely? Pinababayaan ang sarili. Hindi kumakain. Amen? Hindi natutulog. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Physically, hindi niya po yan inaalagaan. Pero si Paul, mga kapatid, sabi niya, dalhin mo yung balabal ko. At least para ako ay magkaroon ng init dito. Sabi kami, mga kapatid, gusto ni Paul maging comfortable and productive even when he is alone. He always take care of himself. Physically. Kaya, kung ano man yung makikita niya, ano ba sabi niya dito? Bring my books. Bring my books. Kaya ano sinasabi niya po rito, i-utilize ko itong time na ito na ako'y nag-iisa sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral. Kaya si Paul, mga kapatid, kahit saan mo ilagay, ikulong mo, kikilos para sa Panginoon. Itali mo, gagawa para sa Panginoon. Ilagay mo sa isang lugar na siya'y nag-iisa, meron pa rin siyang gagawin. Bakit po? Ni-utilize niya po, mga kapatid, yung oras na yan. Amen? Meron ka ba mga bad times ngayon? Nalulungkot ka ba? Ano ang ginagawa mo pag nalulungkot ka? Amen? Amen? Pangalawa, minimize your hurt. Minimize your hurt. Ano po? Kasi alam niyo minsan, dahil lagi ka nasasaktayan na de-emphasize na I need to play it down, pray it up, de-emphasize it, don't rehearse it over and over and over in your mind. Amen? Ano sinasabi po rito? Malungkot ka na. Tapos paulit-ulit mo pang inire-rehearse yung naging dahilan ng iyong kalungkutan. Amen? Sa ganun na nangyayari.
Kaya alam niyo po, bitterness and loneliness go together. Kasi nagiging cycle po siya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Bitterness, loneliness. Bitterness, loneliness. Kaya pag yan ay nirehearse mo lagi, ano ang mangyayari sa'yo? Lalo ka malulungkot. Pero kay Paul, sabi niya, verse 16. Verse 16. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Ano sabi? I pray God that it may not be laid to their charge. Dahil po, yung naging dahilan ng kanyang loneliness, sabi niya, Panginoon, huwag naman po sila ang umani ng kanilang ginawa sa akin. Di ba tayo ang nangyari pag nirehearse natin? Itong mga nakasakit sa akin, Panginoon, sana po kinidlatan mo yan. Sana po malunod sa Yolanda yan. Sana, Panginoon, di ba? Mag-iba yung bahay niya sa Pablo. Lahat na ng bagyo, sinabi mo eh. Pero kayo po sa Pablo, minimize niya po. Amen? Amen? Oh. Pangatlo, siyempre po, recognize God's presence. Verse 17. Notwithstanding, tingnan niyo po, the Lord is stood with me. Amen? And strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, loneliness is a time to become better acquainted with God. Alam niyo ba, minsan, pag nag-iisa ka, yun ang pinaka-best time nakasama mo ang Panginoon. Amen? Recognize God's presence. Manalangin ka. So, ibig sabihin, prayer is a powerful antidote to loneliness. Nalulungkot ka, di ba nalangin ka? Damahin mo ang presensya ng Diyos. Pangapat, emphasize others' need. Sabihin na focus outward on others. Yan nga yung ating team eh. Na stop focusing on yourself. Na find a ministry sa ating pong church. A ministry is a place you can use your talents and give to help other people. Sabi ko na sa inyo mga kapatid, mas maganda ang tumutulong kesa tinutulungan. Kaya maganda ka ng ministry na ikaw ay magpapaligaya sa ibang tao. Na ikaw ay makakatulong sa ibang tao. Amen? Kaya, pag ikaw, sabihin natin, marami kasing mga nagkakaroon po ng pagiging lonely. Iba'y natakot na nga na umibig. Sabi nga sa iyo, kung ayaw kang ibigin o iniibig mo, i-channel mo sa iba yung iyong pag-ibig. Para na yan eh. Ano ba yun? Huwag mo, di huwag ko. Amen? Doon sa amin sa seminary dati doon sa Mandaluyong, bawal ipasok yung mga kinelas, sapatos, doon sa dormitory. Yung mga iba ayaw sumunod. Talaglagay mo na laking sign doon. If you don't want to cooperate, separate. Amen? So if you don't want to cooperate, separate. Ayan. Kung ayaw mo, ayaw ko. Kung wag mo, wag ko. Sabihin ba, kapatid, marami pa po tayo na i-channel natin yan. Binigyan natin ng tulong
pambihira ang palagay mo sa akin, pang segunda mano lamang. O di ibigay mo sa iba na nasisiyahan, na nabibigyan kahit segunda mano. Amen? Diba? So yan po ang nakita po natin. Now listen. 10 minutes lang. What do you do? Ito po. Para talagang mawala na yung loneliness sa iyong buhay. Baka meron dito pong lonely. Ano ba yung sabi ng mga paborito ng mga sundalo ng araw na kanta? You're lonely, I'm Mr. Lonely. Paborito ng mga sundalo yan eh. Eh nung natutunan na ng ibang sundalo mga babae, hindi na sila lonely. Ang na-lonely, yung naiwan na nila ng pamilya. Number 1, what do you do? Ito po, open your life to Jesus Christ. Amen? Sabihin mo, Panginoon Jesus, gusto ko po makilala kayo ng lubusan. Gusto ko mahalin niyo po ako. Gusto ko matutunan ng iyong pagmamahal. Gusto ko matutunan lahat-lahat ng kalooban mo sa buhay ko. Kaya kung meron pa po dito sa ating kalagitnaan, hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong puso, hindi mo pa talagang lubusan, isinusuko ang iyong buhay kay Kristo, gawin mo ngayon yan. Amen? At yan po, that is the antidote to your deepest loneliness. Alam niyo, ang buhay minsan meron kayo nahanap. Hindi mo makita eh. Para ba merong vacuum? Na until the time na ikaw ay tumanggap kay Kristo, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, doon mo na unawaan na ang tunay pala na happiness kay Kristo matatagpuan. Pangalawa, join a church family. Kung wala ka pa pong simbahan, mag-join ka sa simbahan. Siyempre, i-recommenda ko sa inyo ang Bible Baptist Church ng Marilao. Amen? Bakit po? Kasi, ang aking talagang layunin sa atin, tayo po ay maging isang one big family. Kaya lagi ko ang tawag ko dyan, BBC Mar Family. Amen? Bakit po? Tingnan nyo. Para bagan, hindi tayo pwedeng lagi nag-iisa. Find a spot where you can get involved. No? Join a small group where you can be known by other people. Now, take a chance, take a risk, mga kapatid. Join a small, ito pong church natin, na mag-join ka dito. The real reason so many Christians are lonely is because they are sitting, instead of serving. Nakaupo na dapat sana ay naglilingkod. Mga kapatid, masaya maglingkod sa Diyos. Alam niyo po ba ang crown ng soul winners crown? Crown of rejoicing. Sa ibig sabihin, isang antidote, pag ikaw'y nalulungkot, mag-soul winning ka. Pag nawin mo yung kaluluwa, magre-rejoice ka. Sa ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw'y nakakapaglingkod sa Panginoon, ikaw ay nasisiyahan. Nawawala o napapawi ang kalungkutan. Kaya mga kapatid, tingnan nyo kung kayo may involved sa church, dapat nagbibigay sa inyo po ng rejoicing yan. Hindi po burden ang paglilingkod sa Panginoon. Pagkasabihin nyo, wala pa na ako maglingkod. Wala na yung saya mo sa paglilingkod. Ang tanong, bakit nawala ang saya mo? Bakit yung boss mo, nang lagi kang sinisigawan, naglilingkod ka pa rin, kahit hindi ka na masaya? Itong boss ko nito. Tapos sa Panginoon, sasabihin mo, hindi ka masaya ng lilingkod? Join the church. Now, kung ikaw po may church na, then serve the Lord in that church. Amen? Di ba yung maganda nakita natin? Malaking porsyento ng member po ng Bible Baptist Church sa Marilao naglilingkod sa Kanya.
Tuwa ako dito. Meron mga young people tayo dito. Pagdating ng Sabado, automatic yan, nagpupuntahan dito. Naglilinis. Naayos nila. Hindi ko na inuutos. Alam na nila. Tatay Ray, pupunta rito, titignan yung mga ilaw. Ano pa yung mga dapat. Pagkamat, hindi pa talaga permanent yan. Sinisigurado po ni Tatay Ray, meron tayong ilaw, meron kayong ventilador. Masaya po siya sa ganun. Yung fat ministry natin, pag may kainan, di ba? Nagluluto. Ngayon, humihirit ng kusina. Sabi ko, sige, pagagawa ko kayo ng magandang kusina, first class na kusina, world class na kusina. At ang sabi nila, si John Mark ang magdi-design. Amen? Galaw ng tubig. Mahina tubig. Anyway, mga kapatid, masayang maglingkod sa Diyos. Kaya yung mga kumakanta dito, mga kapatid, pag meron dito kumakanta sa ating choir na hindi masaya, tumigil na kayo kumanta. Mas maganda, mga kapatid, pag kinanta mo isang mensahe na awit na yan, na nanggagaling sa kasiyahan ng iyong puso. Amen? So masaya po. You join a church. Kita kayo mga kabataan natin dito. Kailan kayo? Martes ba yun? Nandiyan sila dito. Team building. Masaya lahat sila eh. Nandiyan yung naglalakad, magapang, katuwag, at meron pang best actor na dumating. Na nagdrama-drama sila. Nag-iyakan na. Kala totoo. Yung pala, scripted lang. Ayon sa kanila, baka naman totoo yun, pinalabas ang script. Hindi, no? Sabi sabihin, no? Bakit po? Bakit ka sumaya? Kasi in-involve mo yung sarili mo eh. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan nyo na involvement. Involvement na nga lang mga kapatid, na in-involve mo pa yung sarili mo sa mga kalukuhan. Tapos sa kabutihan at katuwiran sa Panginoon, inilalayo mo sarili mo. Huwag po, mga kapatid. Kaya ang gagawin mo, isubo mo ang buhay mo sa Panginoon kung hindi ka paligtas. Kung wala ka pang church, you join the church, mga kapatid. Kung nararamdaman mo ang Bible Baptist Church ng Marilao ay church para sa iyo, then you are welcome to join us. Kung alam mo naman na meron pang iba, then you are also welcome, mga kapatid. Ang gusto ko lang ditong makita, you are making yourself involved in the ministry of the Lord para po mapawi ang kalungkutan. Kaya mga kapatid, maybe you are now in the season of loneliness. Malungkot ka ba? Yung katol mo ba, sindi pa rin? Nakasindi pa rin yung katol? Sige lang, pag namatay, magsindi ka pa ng isa. Diba? Meron ka bang hinihintay na sabi, March 3, ngayon naging March 10 na naman. Meron ka ba mga kapatid na para bagang inaasam-asam na ikaw ba ay rejected? Meron bang paalis sa pamilya na tulad si Halia, alis mga ilang buwan na lang at di malaman kung kaya na babalik. Di ba nalulungkot kami? Hindi lang kami, meron din iba na nalulungkot. Yung mga young people, at syempre si Hani rin, napapalis. Nalulungkot din yan eh. Pero mo mabubulaga siya doon, makikita niya po doon, mga kapatid, uy, no? Sa tsuhin ko na ako nakatira. Diba? Hindi na pwede dito tanghali giling. Dahil kailangan makibagay na ako dito. Diba? Amen? Mahirap. Transition po yan eh. Kaya in every major transition of life, meron lagi po doon loneliness. Ano ang gagawin mo? You utilize your time. Ano ba, mga kapatid? Nagagawin mo bukod sa utilize your time, mga kapatid, na emphasize the needs of others, na minimize your hurt,
recognize God's presence. Hindi ka po nag-iisa. Sabi ng Panginoon, I am with you always. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ay pong lagi.